Hindi pa ho nakakaupo si President Digong. And then, alam niyo ho kasi, pinag-uusapan ho rito yung emergency powers na ibibigay ho sa kanya. Ito hinahingil ho sa traffic. And then, hindi lang ho dyan, mga bossing. Hinggil ho dito sa crime, pagdating ho sa krimen, ganun din ho sa drugs. And of course, yun hong terrorism ng Abu Sayyaf. But let's get dito muna sa Metro Manila. Alam niyo ho kasi kung titingnan ho natin ang traffic talagang it becomes a way of life para sa iba. Alam niyo ba bakit? Doon ho sila kumikita sa traffic. Pag wala hong usad, wala hong negosyo. Pero meron hong malilikhain na kahit hindi umuusad ho ang takbo ng traffic pero kumikita pa rin. Let me take you doon ho muna sa mga lokal na pamahalaan, LGUs. Kung nakikinig ho sa atin ang mga lokal na pamahalaan, I think you should be able to get some things na sasabihin ho namin dito sa Bitag Live. Analysis ho kami. Pag hindi ho talaga ito'y pinangasiwaan, pinamahalaan, yung pamamahala ho ng lokal na pamahalaan at pangangasiwa ho ng lokal na pamahalaan sa mga inner roads, secondary roads, and then the primary roads and the main thoroughfares kung tawagin. Importante ho para maintindihan yung traffic. Kasi pag sinabi yung traffic, of course, lansangan ho yan, mga daanan ho yan, lagusan ho ng mga sasakyan. Marami ho kasi sa atin sa lokal na pamahalaan natutulog ho sa pansitan. Mas maganda ho siguro kayo sa lokal na pamahalaan, kayo yung mga nasa think tank group kung meron man ang isang lokal na pamahalaan, pakalat nyo agad mga mayor na nanalo o kung sino man mga mayor na nandyan pa. Pasilip nyo sa mga tao ninyo, yung mga loob-looban, yung mga inner roads muna. Ito ho yung mga eskinita, lansangan na dadaanan ng sasakyan. Sa halip na pakadaan, ginawang paradahan nitong mga putok sa buhong nagmamayari ng mga sasakyan. Kaya may epekto ho yan. Hindi makalabas, naturalmente, hindi uusad. O yung mga isang road na two-way street lang, paano ho ginawa hong kalakal eh. May mga negosyo ho dyan kung titingnan mga talyer, mga repair shop o di kaya mga painting jobs, sila ho yung mga buisit. So paglabas nyo ho sa inner road, then you go to the secondary road. And then doon mo makikita may nakaparada, may papark pa rin. Pagkatapos makikita mo itong mga putok sa buho mga jeepney drivers, pagdating ho doon sa mga secondary roads, may mga kainan doon paparada kung saan-saan, so sumisikip. Pagdating nyo ho sa primary road na medyo malawak-lawak ng lansangan, makikita mo naman, ay sus Mariosep. Ganun din ang situations, may mga nakapark doon, kuminsan, sikip na. So paano ka makakarating doon sa sinasabing main thoroughfares? Pagdating sa main thoroughfares, ito na ho talagang parking lot na. So you see, we have to look at the effect, the cause of the problem, hindi ho epekto ng problema. Ang sa akin ho kasi, sa pabagong administrasyon ho ni Digong, si Digong kasi sabi niya wala rin talagang solusyon at kinakailangan yung mga Pasig River na yan, lagyan daw ho ng mga mass transport. Para yung mga tao, yun na, madaling makarating sa pamamagitan ho ng mass transport. Kaya lang, may mga tao ho talaga na talagang sila ho yung mga residente na ay kay dami-dami ng sasakyan, ala namang paradahan. So let's address the issue muna ho rito. In totality, malaki ho talagang gaganampan ng papel ho ng mga nasa lokal na pamahalaan. Kasi kung titingnan ho natin sa ibang bansang maunlad, they allow you to do an overnight parking. Pero pagpasok ho ng alas 6, get your vehicle on the road or I'm gonna have to tow them. May maglilibot ho talaga. Sana ho, mayroon hong talagang may mga, kung may traffic czar, at tingnan ho yung mga lansangan, mga inner road, secondary road, primary road, sinong pumaparada sa umaga, kaya nakakandisikip-sikip yung labasan ho ng mga residente hanggang patungo na ho sa main thoroughfares, yung EDSA. Pag ang lokal na pamahalaan natutulog sa pansitan o nagpapalaki ng kalang mga bombolyas, kung sino ba yung mga mayors na yan ho magiging epekto natin. Kahit na ho sasabihin ho natin effective, pagpasok mo ho, paroroonan mo, sus Mariosep, ito pang problema. Yung zoning and planning ho ng isang syudad, marami ho talagang malalaking establishment. Hindi ho ako anti-business, hindi ho ako anti-establishment pero meron ho talagang malalaki ho mga talagang sabihin ho natin, sila ho yung mga real estate magnate, sila ho yung mga gumagawa ng malalaking struktura at yung sinasabing multi-dwelling as malalaking condominium that becomes a pigeonhole or pigeon ewan. Eto, maraming sasakyan tapos ang daan, sus Mariosep, magsisiki pa na ngayon. So nakikita niyo ho ba? Yun hong realidad ng traffic. And here we go.
Long-term planning, kinakailangan ho sa lokal na pamahalaan. Mayroon ho talagang pagpaplano ho dyan sa mga, eto ho, yung density and volume ng mga nakatira dyan versus the traffic. Alahong ganyang planning ng city. It's sad because yan ho kaya nga dapat meron ho tayo mga parking ticket yung mga talagang naka-uniforme tulad ho sa ibang mga unlad na bansa. Kung ikay nakaparada sa alanganin, bigyan ka ng ticket. Bigyan ka ng ticket hanggat hindi ka na pwedeng makakuha ng iyong rehistrasyon. The next time around, pupuntahan ka, bibisitahan ka, and then eventually, hindi na pwedeng tumakbo ang wala kang rehistrasyon, wala kang plaka. Ganun ho, talagang political will. Kaya mahalaga ho muna yung sinasabing political will doon ho sa mga inner roads bago ho tayo dumating sa lansangan.